Hello mga boss, mga lodi, mga sir, mga mama na po. Muli po, dito naman po tayo sa ating channel upang magbigay sa inyo ng mga tips o pamamaraan na kahit papano magagawa nyo po sa inyong sariling kakayahan. Ano po? Baliw ka yata eh. Ah, pero bago po ang lahat, nais ko po sana umpisahan sa pamamagitan nitong intro. Okay. Ngayon po, nandito ako sa inyong harapan. Madaldal ka eh. Bulol eh. No? Nandito ako sa inyong harapan. Inintindi ito, Pilipit ang dila nito. Muli po, nag-upload ng ating panibagong video. Siyempre, kung bago kayo sa aking channel, pindutin nyo lang po ang like, share, comment, at ang aking subscribe, lalong-lalo na po ang aking notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video ina-upload. Ano po? Magsipilo ka ha? Dilaw na ipin mo. So maraming salamat po. Muli po, punta tayo sa ating topic Joe. At ang magiging topic po natin, ang itatakal po natin ngayon, yun tungkol pa rin po sa ating aircon installation. Ano po? Ang magiging topic po natin, meron mga katanungan sa akin na nais kong sagutin para naman po maging aware kayo pagdating po sa safety ng ating aircon installation. Lalong-lalo na po doon sa mga nagpapakabit at nagpapagawa ng mga bagong bahay at gustong magkaroon ng mga aircon. Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ano po? Inverter man po yan o window type, isa lang po yung connection na dapat yung gagawin dyan. So example, halimbawa, bago po yung inyong bahay na pinagagawa, syempre, magkaroon na rin po kayo ng main breaker o main panel box para po sa inyong seguridad para sa inyong mga supply ng kuryente. Ano po? Mula sa metro, dadaan sa isang circuit breaker, yung pinaka-main nyo, papunta po sa inyong bahay na doon po kayo magkakaroon ng mismong main panel box, kagaya po nito. Yeah. So, yan po. Nais ko lamang pong itapik ngayon yung mga question po sa akin ng ating mga subscriber. Ano po. So, ito po yung mga katanungan nila sa akin. Bibigyan po natin ng sagot yung katanungan po nila. Ano po. Si Boss Clyde Sesper, ang tanong niya, ito. Paano po kapag naiwan, nakasaksak ang AC, tapos sa breaker din po, pero naka-off sa switch sa pihitan, umaandar pa ba kuryente nun? So, yun po. Hindi ko lang po masyadong maget. So, maintindihan yung pagkakasabi niya na sa breaker din pero naka-off sa switch. So, pwedeng siguro yung sinasabi niya po rito ay naka-off sa switch ng aircon. Ano po? So, ganito po yan. Sagot ko yan. Simple lang, boss. Boss Clyde. Kapag meron po kayong AC, tapos meron po kayong separate na linya, outlet at saka circuit breaker, ano po, yung safety breaker natin. So, kapag ganap nyo po yon sa inyong AC, siyempre, automatic po, dumadaloy pa rin po yung kuryente doon sa inyong supply connection sa may AC nyo. Pero kung nakababa po, naka-off po yung inyong safety breaker, sigurado po kayo na wala pong kuryenteng dadaloy dun sa aircon ninyo. Ano po? So, yun po. Kung naka-off yung inyong circuit breaker, sigurado po ako na wala pong kuryenteng dadaloy sa inyo. Kayo na ako mausap dito ha? Nakakapikon to, hindi ko maintindihan eh ha? Ha? Nagulo ang English niyan! At hindi po magpo-consume ng kuryente yung inyong AC. Pero, kapag naiwanan nyo at pinatay nyo lang po sa on-off yung AC nyo at buhay po dun sa main safety breaker nyo Ikaw ang luko-luko. na ginawa, na in-install, so automatic meron pong papasok na kuryente doon sa inyong AC dahil dun lang naman po naka-off yun.
Pero yung supply po, yung pinagsasaksakan nyo, buhay po yung kuryente nun. So, hindi man po tumatakbo dun sa inyong AC, pero dun sa plug nyo, Baliw. na nakasaksak, yun po yung nakakonect dun. So, kapag iiwanan nyo po yung bahay nyo at magbabakasyon kayo, syempre, kailangan nyo pong i-off yung inyong main breaker. Ganun po yung talagang pinaka-safety nun. Lalo na po ngayon, napakainit, ano po. So, yun po yung sagot ko. Ngayon, pangalawa pong tanong, galing naman po kay Boss Edward Hamandre. Ano po? Ang sabi niya, ito. Question. Master, pa-help naman po. Pwede po ba yung kumuha ako sa junction box, then lagay ako outlet para sa AC? Ilang amperes po ba ang need? So, dito medyo shortcut din. Madaldal ka eh. Then, pero ang pagkakaintindi ko, yung amperes na tinatanong niya, siguro circuit breaker to. Ngiting aso yun sa'yo, ha? Ngiting bakla yun sa'yo eh. Maglalagay siya ng circuit breaker. Kasi kung sa AC naman, meron namang nakalagay yan, may mga nakasulat naman yan doon. At saka doon sa outlet, meron din po nakalagay yan. So, ang masasagot ko po yung tanong nyo dito kay kay Boss Edward. So, okay yun, boss, kung kukuha kayo ng linya galing po dun sa junction box. Pero, ang tanong ko po sa inyo, yung pagkukunan nyo po bang junction box ay separate at wala pong ibang connection or nakakonect sa mismong main ninyo? Nakakagigil. So, kung nakakonect mismo sa main ninyo at doon na lang kayo dahil wala kayong wire na mahaba, doon kayo magtatap, magko-connect, siguraduhin nyo po na yung linya nyo wala pong kasama na ibang connection sa inyong bahay. Dahil iniiwasan po natin na magkaroon kayo ng problema sa inyong wiring connection sa bahay. Ano po? So, yun po yung palagi kong sinasabi. Kapag mag-install po kayo ng mga aircon, window type o inverter man po yan, 0.5, 1 HP pataas, so automatic po kailangan po natin maglagay ng safety breaker para po sa safety na ninyo at sa inyong bahay. Umalis man po kayo, iwanan nyo po yung bahay nyo, sigurado naman pong safety at wala pong mangyayaring sunog. Ano po. So yun po yung lagi kong sinasabi. So sa kanya siguro ang pagkakaintindi ko dito, pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Boss Edward, so kukonect siya doon sa junction box o utility box para gumawa ng outlet para sa AC. Okay lang po yun, ganun po yung sistema nyo, ano po, wala pong problema yun. So tapos na po tayo dun sa question na yun. Ngayon, punta naman po natin yung question number 3. Galing naman kay Boss Daniel Ekal. Sabi niya rito, question, Boss, may sariling breaker AC namin, kaso walang ground. Okay lang ba yun? So, ito po yung maraming kumu-question sa akin, ano po, maraming kumu-question dun sa AC installation na ginawa ko. Yung unang-unang upload ko po ng video sa YouTube, ano po. So, ganito yan, boss. Papaliwanag ko sa inyo, ano po. Bahala ka sa buhay mo. Para na rin po dun sa mga nagdi-disclaimer sa akin, pagdating po dun sa AC connection na yun, AC installation, ito po, papaliwanag ko, no. Total, may katanungan po si Boss Daniel Ekal. Sasagutin ko po yung katanungan na to para na rin po dun sa mga nagdi-disclaimer, ano po. Ako po, alam po natin yung grounding ay safety para sa ating mga unit at para sa ating connection, ano po. Alam po natin yan dahil galing po tayo ng ibang bansa. Alam po natin yung protocol na meron yung tinatawag na ISO, yung tinatawag na International Organization for Standardization. Galing ah. Ano po. So, yung nakita nyo po sa video ko, yun po, yung time na yon, yung lugar na yon, ginagawa po yan at nire-renovate po namin. So, kailangan pong malagyan muna ng aircon dahil meron pong chemical na pwedeng masira doon. Kung mapapansin nyo po, may mga nakalagay na malalaking parang
lalagyan. So yun po yung mga chemical ano po. So lilinawin ko po sa inyo, nung time na yon, hindi pa po ganun kaayos yung area na yon nung ini-install ko yung aircon na yon. Ngayon, itong tanong ni Boss Daniel, sasabihin ko po sa inyo, yung mabibili po natin na aircon sa mga tindahan o saan man po kayo bumili, lahat po yan meron nakasamang grounding connection, yung kulay green na maliit. Sa plug naman, kung mapapansin nyo, meron yan tatlong prong. Yung tinatawag ko pong prong, yan po yan, kagaya yan. Yung dalawa, line 1, line 2, at saka yung bilog, yun po yung ground. So yung ground na yan, nakakonect po yan dun sa nakalabas na grounding dun sa inyong AC. Meron po yan. Yung iba po, mapapansin nyo, wala na. So ibig sabihin, yung AC na yon, nandun na sa loob yung kanyang grounding. Ngayon, yung plug nyo na nakita nyo dun sa mismong binili nyong unit ay tatlo. So, siguraduhin nyo po yung magiging outlet nyo ng aircon ay kasama yung grounding connection. So, bibigyan ko po ng example ito. So, ayan po. Ganyan po yung sistema ng aircon with ground. So, yung tanong naman niya, kung okay lang na walang ground yung kanyang linya, siguro dahil normal sa atin na dito sa Pilipinas, normal na dalawa lang po yung butas o yung outlet natin na ginagamit. So, ako na po nagsasabi sa inyo, pwede nyo pong gamitin kahit wala po kayong grounding, ano po. Marami po kasing nagsasabi o yung ako aminin ko po sa inyo, hindi po ako professional o hindi po ako ganun ka-expert sa pag-install ng aircon, pero sa tagal ko na po dito sa amin sa company o sa tagal ko na pong galing pa po tayo ng ibang bansa, pati po yung linya doon, tayo din po ang nagkakabit. Okay lang po na gamitin nyo yung aircon nyo na hindi kayo naglalagay ng grounding, ano po. Kung meron na magbasa akin, wala pong problema yan. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. O hindi man po kayo nakarating ng alam ko po yung linya na sinasabi ninyo na may grounding. Totoo po yun, safety po yun, yung may grounding. Pero, syempre dito sa atin, common po yung walang mga grounding dahil dalawang wire lang po ang meron tayo. Line 1 at saka line 2. So, kaya naman po, binabaliwala yung grounding dahil nga po, wala pong third prong, yung tinatawag, o yung tatlo. Kaya po ginagamitan nila ng ordinaryong outlet para dun po, dahil dalawa lang naman yung naiintindihan nilang meron tayong kuryente. Ano po? So, yun po yung sagot ko kay Boss Daniel. Okay lang yun, boss, na kahit wala kayong grounding, pwede nyong gamitin. Hindi naman po magkakaroon ng problema yung inyong linya. Basta po meron kayong sariling safety breaker at outlet connection. Papatayin nyo lang po doon sa inyong safety breaker para sigurado po kayo na kapag iwanan nyo yung bahay nyo, naka-off yung mismong linya o supply ng inyong kuryente. Ano po? So, yun po yung aking kasagutan doon. Sige nga, subukan mo. Nakita mo yung hinahanap mo. So, pasensya na po dun sa mga talagang nag-install o ano. Ako, sasabihin ko po sa inyo, sa tagal ko na pong electrical technician at pagiging isang electrical mechanical technician at sa dami ko na pong nakilalang electrician, aircon technician, okay lang po yan na wala kayong grounding dahil dito sa atin common lang po yung 2 wire ang ginagamit. Ano po? Line 1, line 2. So yun po. Kaya po natin sinasabi at tinatama nila yung mali ko. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Naintindihan ko po yon na kailangan natin yung safety. Pero, mas safety po kung meron kayong safety breaker para sa inyong aircon installation. Yun po yung nakakasigurado ko. Wala pong labis, wala pong pukulang. Hindi po tayo magsasabi sa inyo at hindi po ako magko-comment ang mga ganitong paliwanag kung hindi ko pa na-experience yung mismong buhay ng aircon na yan. Ano po? Ngiting aso yun sa'yo, ha?
Ngiting bakla yun sa'yo eh. So, muli po, nililinaw ko sa inyo, hindi po tayo aircon technician. Ang trabaho po natin dito ay electrical mechanical technician. Ano po? So, yun po. Nasagot ko na po yung kay Boss Daniel. Ano po? Sa pang-apat naman pong tanong, dito po kay Boss JP287, ang tanong niya, Boss, okay lang ba isang perasong 32 amp breaker sa dalawang 1 HP inverter? So, yun po. Ang masasabi ko lang po rito, siguro kapos na siya sa budget. Kaya gagawin niya na lang na 32 amperes yung breaker niya sa dalawang AC inverter. Ano po? 1 HP. So, meron siyang 2 HP na inverter na AC. So, kung mas maganda sana kung mapapaghiwalay niya yung dalawa na meron sariling breaker. Pero okay na po yan dahil 32 amperes naman po yung ikakabit yung breaker. So, okay na po yan. Okay na po ako dyan sa ikakabit nyo na dalawang 1 HP na inverter yung paggagamitan nyo ng inyong 32 amps na breaker. Ano po? Okay lang naman po yun, boss. So, safety na rin po kayo doon. Hindi na po magloloko yung inyong connection basta po nakaseparate yung 32 amperes na yan. Ano po? So, yun po. Punta po tayo sa pang-limang tanong natin, yung pinakahuli. Ano? Kay Boss Sas. So, mahirap. 4 na letter lang yung pangalan niya. Z-A-S-K. Zas. Ang tanong niya, Sir, ask ko lang, paano kung naka-partition na po linya ng bahay at may kanya-kanya na circuit breaker? Need pa rin po ba mag-install ng circuit breaker ulit papunta outlet ng AC? Salamat if manotice. So, ito po yung sagot natin kay Sir Sas. Kung meron na pong available o mayroon kayong spare doon sa inyong panel box o yung mismong circuit panel box nyo at sinasabi nyo na meron na kayong kanya-kanyang breaker para po sa inyong supply o connection ng inyong bahay. So, tama po yun, boss, na kailangan nyo talagang magkabit pa ng isa pang circuit breaker para po sa inyong outlet. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Para sa inyong AC. So, mahirap po kasing ipagkatiwala na magkakabit kayo doon sa may mga kanya-kanya ng circuit breaker na linya, lalong-lalo na po yung outlet dahil mas marami pong pinagagamitan yung mga outlet ninyo. Hindi naman po maiiwasan yun kasi minsan talaga hanap ka ng junction box na medyo malapit pagkukunan. Basta't alam nyo po yung mismong negative positive o yung mismong line 1 line 2 ng supply ng kuryente. Ano po? So, ako, masasabi ko po sa inyo, boss, mas maganda magkabit na lang po kayo ng sariling circuit breaker para po sa ikakabit yung AC. Mas safety po yun. Yun po yung pinaka-safety sa inyong wiring connection. Kung meron na pong kanya-kanyang o nakapartition na po yung inyong mga circuit breaker. So, tatandaan po natin na hindi po natin pwedeng dapat isinasama yung aircon natin sa mga normal na outlet po natin. Kaya po nakadesign yung AC plug natin para po hindi natin maisama sa mga normal na outlet natin. Dahil dapat po meron talaga siyang sariling safety breaker o circuit breaker. Kung ang aircon nyo ay 0.5 o 1 HP, siguro kahit 15 amperes pataas, mas maganda meron kayong 15 amperes pataas na circuit breaker. Yun po ay sa seguridad ng inyong wiring connection na hindi po kayo magkakaroon ng problema doon sa inyong supply o distribution ng bahay. Yun po yung pinaka-safety para po sa wiring ng inyong bahay. Kasi nakadesign na po yan, yung nakapartition, at hindi na po natin pwedeng dagdagan pa ng inyong aircon unit. Ano po?
So, muli po, nagpapasalamat ako at patuloy na sumusubaybay at marami pa pong nagsusubscribe sa ating channel. So, hindi ko po kakalimutan, once na po na mag 1,000 tayo, meron po akong raffle na ibibigay. Kahit na munting ibabahagi ko lang sa inyo para naman po sa ating pag 1,000. Alam ko naman po na yung aking trabaho at saka yung mga ginagawa ko, lalong-lalo na po yung mga compressor na yan, kung saan po ginagamit. Darating po yung time, ipapaliwanag ko po sa inyo kung saan po ginagamit yung mga yan, ano po. So far, dito muna tayo sa mga topic natin tungkol po dun sa aircon installation, dahil mas marami pong nagtatanong sa atin tungkol po dun, ano po. So mga boss, kung meron kayong mga gusto pang katanungan at meron kayong gustong hingin na advice para po sa aircon installation, wag po kayong mahiya, mag-comment lang po sa ating channel para po masagot ko po yung inyong mga katanungan, ano po. Salamat po sa lahat ng aking subscriber. Patuloy po kayong nandyan hanggang sa mga susunod at bagong video i-upload natin.